Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 179. Lumang Tipan, 1 Kings 20, 1 Kings 21. Sama-samang tinipon ni Ben-Hadad ang hari sa Aram ang kanyang buong hukbo, kung saan 32 mabababang hari na kasama niya, at mga kabayo at mga karwaheng pandigma. Siya ay nagpunta, at kinubkob ang Samaria, at nakipaglabanan dito. Siya ay nagpadala ng mga mensahero sa lungsod kay Ahab sa hari ng Israel, at sinabi sa kanya, sinasabi ito ni Ben-Hadad, ang iyong pilak at ang iyong ginto ay akin. Gayon din ang iyong asawa at ng inyong mga anak, ang mga pinakamahusay, ay akin na ngayon. Ang hari ng Israel ay sumagot at sinabi, ito ay ayon sa iyong sinasabi, Panginoon ko, aking hari. Ako at lahat ng akin ay sa iyo. Ang mga mensahero ay bumalik at sinabi, sinasabi ito ni Ben-Hadad, nagpadala ako ng liham sa iyo na nagsasabing kailangang ibigay mo sa akin ang iyong mga pilak, iyong mga ginto, ang iyong mga asawa, at iyong mga anak. Pero ay padadala ko sa iyo ang aking mga lingkod kinabukasan sa ganitong oras, at kanilang hahalughugin ang iyong bahay at ang mga bahay ng iyong mga lingkod. Kukunin nila sa sarili nilang mga kamay at aalisin anuman ang magustuhan ng kanilang mga mata. Sama-samang tinawag ng hari ng Israel ang lahat ng mga nakatatanda sa lupain at sinabi, pakiusap, pansinin at tingnan kung paano ang taong ito ay humahanap ng gulo. Siya ay nagpasabi sa akin para kunin aking mga asawa, mga anak, at pilak at ginto, at hindi ako tumatanggi sa kanya. Lahat ng mga nakatatanda at lahat ng tao sinabi kay Ahab, huwag mong siyang pakinggan o pagbigyan sa kanilang mga hinihingi. Kaya sinabi ni Ahab sa mga mensahero ni Ben-Hadad, sabihin sa aking Panginoon ang hari, sang-ayon sa lahat ng sinabi na iyong lingkod ng una, pero hindi ko matatanggap itong pangalawang hinihiling. Kaya ang mensahero ay umalis at ibinalik ang sagot kay Ben-Hadad. Pagkatapos si Ben-Hadad ay nagpadala ng kanyang sagot kay Ahab, at sinabi, gawin nawa ng mga Diyos ito sa akin at mas higit pa, kahit na ang mga abo ng Samaria ay magiging sapat para sa lahat ng tao na susunod sa akin upang magkaroon ang bawat isa ng isang dakot. Ang hari ng Israel ay sumagot at sinabi, sabihin ninyo kay Ben-Hadad, walang sino man ang nagsusuot ng baluti ang kailangan magyabang na para itong kanya ng hinuhubad. Narinig ni Ben-Hadad ang mensaheng ito habang sila ay nag-iinuman, siya at ang mga hari sa ilalim niya na nasa kanilang mga tolda. Inutusan ni Ben-Hadad ang kanyang mga tauhan, ihanay ninyo ang inyong mga sarili sa pakikidigma. Kaya inihanda nila ang kanilang sarili sa pakikidigma para lusubin ang lungsod. Masdan, isang propeta ay lumapit kay Ahab hari ng Israel at sinabi, sinasabi ni Yahweh, nakita mo ba ang lubhang napakaraming hukbo? Tingnan mo, aking ibibigay ito sa iyong kamay sa araw na ito, at iyong makikilala na ako si Yahweh. Sumagot si Ahab, sa pamamagitan nino? Sumagot at sinasabi ni Yahweh, sa pamamagitan ng mga batang opisyal na naglingkod sa gobernador sa mga lalawigan. Pagkatapos sinabi ni Ahab, sino ang magsisimula ng labanan? Sumagot si Yahweh, ikaw. Pagkatapos tinipon ni Ahab ang mga batang pinuno na naglilingkod sa gobernador sa mga lalawigan. Sila ay 232. Pagkatapos ay kanyang tinipon ang lahat ng mga sunadalo, ang lahat ng hukbo ng Israel, na may bilang na 7,000. Sila ay umalis ng tanghaling tapat. Si Ben-Hadad ay umiinom at lasing sa loob ng kanyang tolda, siya at ang 32 mas mababang mga hari na tumutulong sa kanya. Ang mga batang pinuno na naglilingkod sa gobernador sa mga lalawigan ang unang lumusab. Pagkatapos ipinaalam kay Ben-Hadad ng mga taga-Manman na kanyang ipinidala, may mga lalaking dumarating mula sa Samaria. Sinabi ni Ben-Hadad, maging sila ay lalabas para sa kapayapaan o digmaan, kunin sila ng buhay. Kaya ang mga batang pinuno na naglilingkod sa lalawigan ng gobernador ay lumabas ng lungsod, at ang mga hukbo ay sumunod sa kanila. Pinatay ng bawat isa ang kanyang kalaban, at ang mga Aramina ay tumakas, hinabol sila ng Israel. Si Ben-Hadad ang hari ng Aram ay tumakas na nakasakay ng kabayo kasama ang mga ilang mangangabayo.
Pagkatapos ang hari ng Israel ay lumabas at sinalakay ang mga kabayo at mga karwaheng pandigma at pinatay ang mga maraming Aramin. Kaya ang propeta ay lumapit sa hari ng Israel at sinabi sa kanya, "Umalis ka, at palakasin ang iyong sarili, at unawain at planuhin ano ang iyong ginagawa, dahil sa pagbabalik ng taon ang hari ng Aram ay babalik muli laban sa iyo." Sinabi ng mga lingkod ng hari ng Aram sa kanya, "Ang kanilang Diyos ay isang Diyos sa mga burol. Kaya sila ay malakas kaysa sa atin. Pero ngayon labanan natin sila sa kapatagan, at sigurado doon magiging mas malakas tayo sa kanila. At gawin mo din ito, alisin mo ang mga hari ang bawat isa sa kanilang pinamumunuan, sa kani-kanyang tungkulin, at maglagay ka ng kapitan ng hukbo na kapalit nila. Mag-ipon ka ng isang hukbo gaya ng hukbo mong nawala, kabayo para sa kabayo at karwaheng pandigma para sa karwaheng pandigma, at tayo ay lalaban sa kanila sa kapatagan. Kaya sigurado tayo ay magiging malakas kaysa sa kanila." Kaya si Ben-Hadad ay nakinig sa kanilang payo at ginawa niya ang minungkahi nila. Makaraan ang simula ng bagong taon, tinipon ni Ben-Hadad ang mga Aramin at nagpunta sa Afek para labanan ang Israel. Ang bayan ng Israel ay tinipon at inarmasan para kalabanin sila. Ang bayan ng Israel ay nagkampo sa harapan nila gaya ng 2 kawan ng kambing, pero ang kabukiran ay napuno ng mga Aramin. Pagkatapos isang lingkod ng Diyos ang lumapit at nagsalita sa hari ng Israel at sinasabi ni Yahweh, dahil sinabi ng mga Aramin na si Yahweh ay Diyos ng mga burol, pero hindi siya ang Diyos sa mga lambak, ilalagay ko sa iyong kamay ang malakas na hukbong ito, at inyong malalaman na ako si Yahweh. Kaya ang mga hukbo ay nagkampo ng magkatapat ng 7 araw. Pagkatapos sa ika-7 araw ay sinimulan ang labanan. Ang bayan ng Israel ay pumatay ng 100,000 hukbo ng Aramea sa loob ng 1 araw. Ang natira ay tumakas sa Afek, sa loob ng lungsod, at nabagsakan ng pader ang 27,000 sundalo na natira. At tumakas si Ben-Hadad at nagpunta sa loob ng lungsod, sa loob ng isang silid. Sinabi ng mga lingkod kay Ben-Hadad, "Tingnan mo ngayon, narinig namin na ang mga hari ng sambahayan ng Israel ay maawang mga hari. Pakiusap hayaan ninyo kaming maglagay ng sako sa aming mga baywang at lubid sa aming mga ulo at pumunta sa hari ng Israel. Marahil maaari ka pa niyang buhayin." Kaya naglagay sila ng sako sa kanilang baywang at lubid sa kanilang mga ulo at pagkatapos pumunta sila sa hari ng Israel at sinabi ng iyong lingkod na si Ben-Hadad, "Pakiusap hayaan mo akong mabuhay." Sinabi ni Ahab, "Siya ba ay buhay pa? Siya ay aking kapatid." Ngayon ang mga lalaki ay nakikinig sa anumang palatandaan mula kay Ahab, kaya sila ay mabilis na sumagot sa kanya, "Oo, ang iyong kapatid na si Ben-Hadad ay buhay pa." Pagkatapos sinabi ni Ahab, "Umalis ka at dalhin siya." Pagkatapos si Ben-Hadad pumunta sa kanya, at pinasakay siya ni Ahab sa kanyang karwahe. Sinabi ni Ben-Hadad kay Ahab, "Aking ibabalik sa iyo ang lungsod na kinuha ng aking ama mula sa iyong ama, at ikaw ay maaaring gagawa para sa iyong sarili ng mga pamilihan sa Damasco, gaya ng ginagawa ng aking ama sa Samaria." Sumagot si Ahab, "Haayan kitang lumaya dahil sa kasunduang ito." Kaya gumawa ng kasunduan si Ahab sa kanya at hinayaan siyang umalis. May isang lalaki, isa sa mga anak ng propeta, sinabi sa kanyang kapwa-propeta sa pamamagitan ng salita ni Yahweh, "Pakiusap saktan mo ako." Pero ang lalaki ay tumangging saktan siya. Pagkatapos sinabi ng propeta sa kanyang kapwa-propeta, "Dahil hindi mo sinunod ang tinig ni Yahweh, sa sandaling iwanan mo ako, isang leon ang papatay sa iyo." At sandaling iniwan siya ng lalaking iyon, isang leon ang nakatagpo sa kanya at pinatay siya. Pagkatapos nakatagpo ang propeta ng isa pang lalaki at sinabi, "Pakiusap saktan mo ako." Kaya sinaktan siya ng lalaki at sinugatan siya. Pagkatapos ang propeta ay umalis at hinintay ang hari sa daan, siya ay nagpanggap na may isang benda sa kanyang mga mata. At nang dumaan ang hari, sinigawan ng propeta ang hari at sinabi, "Ang iyong lingkod ay nagmula sa kainaitan ng labanan, at isang sundalo ang huminto at nagdala ng isang kalaban sa akin at sinabi, bantayan mo ang taong ito. Kung sa anumang paraan ay makatakas siya, sa gayon ang iyong buhay ay magiging kapalit ng kanyang buhay,
kung hindi magbabayad ka ng 1 talentong pilak. Pero dahil ang iyong lingkod ay abala par ito at paroon, ang iyong kalabang sundalo ay nakatakas. Pagkatapos sinabi ng hari ng Israel sa kanya, ito ang iyong magiging kaparusahan, ikaw mismo ang nagtakda nito. Pagkatapos nagmamadaling inalis ng propeta ang benda ng kanyang mga mata, at nakilala siya ng hari ng Israel na siya ay isa sa mga propeta. Sinabi ng propeta sa hari, sinasabi ni Yahweh, dahil nakawala sa iyong kamay ang lalaki na aking hinatulan ng kamatayan, ang iyong buhay ay magiging kapalit ng kanyang buhay, at ang iyong bayan para sa kanyang bayan. Kaya ang hari ng Israel ay umuwi sa kanyang bahay ng nagdaramdam at galit, at nagpunta sa Samaria. Dumating ang araw na sinabot ang taga Jezreel ay nagkaroon ng ubasan sa Jezreel, malapit sa palasyo ni Ahab, hari ng Samaria. Nakipag-usap si Ahab kay Nabot, sinasabing, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan, para magkaroon ako ng hardin para sa gulay, dahil malapit ito sa aking bahay. Bilang kapalit, bibigyan kita ng mas magandang ubasan, o, kung gusto mo, babayaran ko ang halaga nito sa pera. Sumagot si Nabot kay Ahab, naway ipagbawal ni Yahweh na dapat kong ibigay sa iyo ang lupain na ipinamana ng aking mga ninuno. Kaya umuwi si Ahab sa kanyang palasyo nagdadamdam at galit dahil sa sagot na ibinigay sa kanya ni Nabot na taga Jezreel, hindi ko ibibigay sa iyo ang ipinamana ng aking mga ninuno. Humiga siya sa kanyang higaan, ibinaling ang kanyang mukha, at tumangging kumain ng kahit anong pagkain. Pinuntahan siya ng kanyang asawang si Jezebel at sinabi sa kanya, bakit napakalungkot ng iyong puso, kaya ba hindi ka kumain ng pagkain? Sumagot siya sa kanya, nakipag-usap ako kay Nabot na taga Jezreel at sinabi ko sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong ubasan kapalit ng pera, o kung ikalulugod mo, bibigyan kita ng ibang ubasan na magiging iyo. At sumagot siya, hindi ko ibibigay sa iyo ang aking ubasan. Kaya sumagot ang kanyang asawang si Jezebel, hindi ba't pinamumunuan mo pa rin ang kaharian ng Israel? Bumangon ka at kumain, hayaan mo ang iyong puso na magsaya. Kukunin ko ang ubasan ni Nabot na taga Jezreel para sa iyo. Kaya sumulat si Jezebel ng mga liham sa pangalan ni Ahab, sinelyuhan ito ng kanyang mga selyo, at pinadala ito sa mga nakatatanda at sa mayayaman na nakaupo na kasama niya sa mga pagpupulong, at sa naninirahan malapit kay Nabot. Kanyang isinulat sa liham, maghayag ng isang pag-aayuno at iupo si Nabot ng mataas sa mga tao. Maglagay ng 2 lalaking hindi tapat kasama niya at hayaan silang tumstigo laban sa kanya, na magsasabing, sinumpa mo ang Diyos at ang hari. At ilabas ninyo siya at pagbabatuhin hanggang mamatay. Kaya ang mga tao sa kanyang lungsod, ang mga nakatatanda at ang mayayaman na naninirahan sa kanyang lungsod, ay ginawa ang inilarawan ni Jezebel sa kanila, gaya ng nasusulat sa mga liham na kanyang pinadala sa kanila. Naghayag sila ng isang pag-aayuno at inupo si Nabot ng mataas sa mga tao. Dumating ang 2 lalaki at umupo sa harapan ni Nabot, tumstigo sila laban kay Nabot sa presensya ng mga tao, na nagsasabing, isinumpa ni Nabot ang Diyos at ang hari. Pagkatapos siya ay nilabas nila sa lungsod at pinagbabato hanggang siya ay mamatay. Pagkatapos ang mga nakatatanda ay nagpadala ng ulat kay Jezebel na nagsasabing, pinagbabato si Nabot at ngayon ay patay na. At nang marinig ni Jezebel na si Nabot ay pinagbabato at patay na, sinabi niya kay Ahab, bumangon ka at kunin ang ubasan ni Nabot na taga Jezreel, na kanyang tinangjing ibigay sa iyo kapalit ng pera, dahil si Nabot ay hindi nabuhay, pero patay na. Nang marinig ni Ahab na patay na si Nabot, bumangon siya at bumaba sa ubasan ni Nabot na taga Jezreel at kinuha ito. Pagkatapos ang salita ni Yahweh ay dumating kay Elias na taga Tisbi, na nagsasabing, bumangon ka at makipagkita kay Ahab na hari ng Israel, na naninirahan sa Samaria. Siya ay nasa ubasan ni Nabot kung saan siya nagpunta para kunin ito. Dapat kang makipag-usap sa kanya at sabihin na sinasabi ni Yahweh, pumatay ka ba at nagkamkam ng ari-arian? At sasabihin mo sa kanya na sinasabi ni Yahweh, sa lugar kung saan din ilaan ng mga aso ang dugo ni Nabot, din ilaan ng mga aso ang iyong dugo, oo, ang iyong dugo.
Sinabi ni Ahab kay Elias, "Natagpuan mo ba ako, aking kaaway?" Sumagot si Elias, "Natagpuan kita, dahil ipinagbili mo ang iyong sarili para gumawa ng kung ano ang masama sa paningin ni Yahweh. Sinasabi ito sa iyo ni Yahweh, masdan mo, magdadala ako sa iyo ng sakuna at lubos na uubusin at kukunin mula sa iyo ang bawat batang lalaki at alipin at malayang lalaki sa Israel. Ang pamilya mo ay gagawin kong tulad sa pamilya ni Jeroboam anak ni Nebat, at tulad ng pamilya ni Basa anak ni Ahiyas, dahil ginalit mo ako at inakay ang Israel na magkasala." Nagsalita rin si Yahweh ukol kay Jezebel, na nagsasabing, kakainin ng mga aso si Jezebel sa pader ng Jezreel. Sino mang nabibilang kay Ahab at ang mamamatay sa lungsod, kakainin ng aso ang taong iyon. At sino mang mamamatay sa bukid, kakainin ng taong iyon ng mga ibon sa himpapawid. Walang katulad si Ahab, na ibinenta ang kanyang sarili para gumawa ng kasamaan sa paningin ni Yahweh, na kanyang asawa na si Jezebel ay inudyukan na magkasala. Gumawa si Ahab ng nakasusuklam na mga gawain para sa mga Diyos-Diyos ang kanyang sinundan, tulad na lang ng ginawa ng mga taga-amo Aryo, silang mga inalis ni Yahweh sa harapan ng bayan ng Israel. Nang marinig ni Ahab ang mga salitang ito, pinunit niya ang kanyang kasuotan at nagsuot ng damit na sako sa kanyang katawan at nag-ayuno, at nahiga na nakadamit ng sako at naging labis na malungkot. Pagkatapos ang salita ni Yahweh ay dumating kay Elias na taga-Tisbi, na nagsasabing, "Nakita mo ba kung paano ibinaba ni Ahab ang kanya sarili sa aking harapan? Dahil ibinaba niya ang kanyang sarili sa aking harapan, hindi ko na dadalhin ang darating na sakuna sa kanyang panahon, dadalhin ko ang sakunang ito sa panahon ng kanyang anak na lalaki at sa kanyang pamilya." Bagong Tipan. Acts 18, siyam hanggang 28, Acts 19:1-13. Isang gabi sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, "Huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang manahimik. Dahil kasama mo ako, at walang sino mang magtatangkang manakit sa iyo, dahil marami akong tao sa lungsod na ito." Tumira doon si Pablo ng 1 taon at 6 na buwan, nagtuturo ng salita ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Ngunit nang si Galyo ay naging gobernador ng Akaya, sama-samang nag-alsa ang mga Hudyo laban kay Pablo at dinala siya sa harap ng hukuman. Sinabi nila, ang lalaking ito ay nanghihikayat sa mga tao na sumamba sa Diyos na labag sa batas. Ngunit nang magsasalita na si Pablo, sinabi ni Galyo sa mga Hudyo, "Kayong mga Hudyo, kung totoo man na ito ay tungkol sa isang pagkakamali o isang krimen, nararapat lamang na harapin ko kayo. Ngunit dahil ito ay mga katanungan lamang tungkol sa mga salita at mga pangalan at sarili ninyong batas, lutasin ninyo ito sa inyong mga sarili. Hindi ko gustong maging hukom ng mga bagay na ito." Pinaalis sila ni Galyo sa hukuman. Kaya sinunggaban nila si Sosthenes na pinuno ng mga sinagoga at binugbog siya sa harapan ng hukuman. Ngunit hindi pinansin ni Galyo ang kanilang ginawa. Matapos manatili doon ni Pablo ng marami pang mga araw, iniwanan ang mga kapatid at naglayag papunta ng Syria kasama sina Priscilla at Aquila. Bago siya umalis sa daungan ng Cenchreae, ipinaahit niya ang kanyang ulo dahil sa kanyang panatang Nazaro. Nang dumating sila sa Efeso, iniwan niya sina Priscilla at Aquila doon, ngunit siya mismo ay nagpunta sa sinagoga at nangatwiran sa mga Hudyo. Nang tanungin nila si Pablo na manatili pa ng mas mahabang panahon, tumanggi siya. Ngunit nang siya ay paalis na, sinabi niya, "Babalik akong muli sa inyo kung kalooban ng Diyos." Kaya siya ay naglayag mula sa Efeso. Nang makadaong si Pablo sa Caesarea, umakyat siya at binati ang iglesia sa Jerusalem at pagkatapos ay bumaba siya sa Antioquia. Pagkatapos niyang manatili doon ng ilang panahon, umalis si Pablo at nagpunta sa mga rehiyon ng Galatia at Phrygia at pinalakas ang lahat ng mga disipulo. Ngayon, may isang Hudyo na nagngangalang Apollos na ipinanganak sa Alexandria, ang nagpunta sa Efeso. Mahusay siyang mangusap at bihasa sa mga kasulatan. Naturuan si Apollos sa mga katuruan ng Panginoon.
Sa pagiging maalab sa espiritu, nagsalita siya at nagturo ng wasto tungkol sa mga bagay ukol kay Jesus. Ngunit tungkol lamang sa bautismo ni Juan ang kanyang nalalaman. Nagsimulang magsalita si Pablo nang may katapangan sa sinagoga. Ngunit nang marinig siya ni Priscilla at Aquila, kinaibigan nila siya at ipinaliwanag sa kanya ang paraan ng Diyos ng mas mabuti. Nang ninais niyang dumaan sa Akaya, pinalakas ng mga kapatiran ang kanyang loob at sumulat sa mga disipulo sa Akaya upang siya ay tanggapin. Nang dumating siya, tinulungan niya ng labis ang mga nanampalataya sa pamamagitan ng biyaya. Lubhang dinaig ni Apolos sa publiko ang mga Hudyo taglay ang kanyang kapangyarihan at kahusayan, ipinapakita sa pamamagitan ng mga kasulatan na si Jesus nga ang Kristo. At nang si Apolos ay nasa Korinto, dumaan si Pablo sa mga matataas na lupain at nakarating sa lungsod ng Efeso, at natagpuan niya ang ilang alagad doon. Sinabi ni Pablo sa kanila, "Tinanggap ba ninyo ang banal na espiritu nang kayo ay manampalataya?" Sinabi nila sa kanya, hindi man lang namin narinig ang tungkol sa banal na espiritu." Sinabi ni Pablo, "Kung gayon saan kayo nabautismuhan?" Sinabi nila, "Sa bautismo ni Juan." Kaya sumagot si Pablo, "Nagbautismo si Juan kasama ang bautismo ng pagsisisi." Sinabi niya sa mga tao na dapat silang manampalataya sa darating na kasunod niya, kay Jesus. Nang narinig ito ng mga tao, nabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang aipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, ang banal na espiritu ay bumaba sa kanila at sila ay nagsalita ng iba't ibang mga wika at nagpahayag ng propesya. Mga 12 kalalakihan silang lahat. Pumunta si Pablo sa sinagoga at matapang na nagsalita sa loob ng 3 buwan. Pinangungunahan niya ang mga pagpapaliwanag at panghihikayat sa mga tao tungkol sa mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit nang ang ilan sa mga Hudyo ay nagmamatigas at hindi sumusunod, nagsimula silang magsalita ng masama sa daan ni Kristo sa harap ng maraming tao. Kaya iniwan sila ni Pablo at pinangunahan niya ang mga mananampalataya palayo sa kanila. Nagsimula siyang magsalita araw-araw sa loob ng bulwagan ng Tyrannus. Nagpatuloy ito ng 2 taon, lahat ng mga taong nakatira sa Asia ay nakarinig ng salita ng Panginoon, maging Hudyo o Griego. Gumagawa ang Diyos ng mga kamanghamanghang gawa sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo, upang maging ang mga may sakit ay gumaling, at ang mga masasamang espiritu ay lumabas mula sa kanila, nang makakuha sila ng mga panyo at ipran mula sa katawan ni Pablo. Ngunit may mga Hudyo na nagpapalayas ng mga masasamang espiritu ang naglalakbay sa lugar na ginagamit ang pangalan ni Jesus para sa kanilang pansariling nais. Sila ay nagsalita sa mga nasapian ng mga masasamang espiritu, sinabi nilang, mula sa pagpapahayag ni Pablo inuutusan kita sa pamamagitan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, lumayas ka. Mga awit, Psalm 78 is the 32-39. Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo, na nagmumuni-muni sa mga aral ng pamumuno at kababaan ng loob na matatagpuan sa mga salaysay ng mga hari at sa katapangan ni Pablo sa mga gawa. Tulad ng iyong pagbibigay ng awa sa iyong bayan sa awit Kapitulo 78, tulungan mo kaming alalahanin ang iyong habag sa aming sariling buhay, upang kami ay makapagbigay ng biyaya sa iba. Naway kami ay mahikayat ng matapang na pagpapatutuo ng iyong mga lingkod, na ibinabahagi ang katotohanan ng iyong salita ng may paninindigan. Gabayan mo kami upang hanapin ang katarungan at katwiran, kahit sa mahihirap na kalagayan, at magtiwala sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hayaang umapaw ang iyong biyaya sa amin, Ama. Amen.